Totohanan na sumampal sa katauhan nitong si Zoe, kung saan natuklasan na nga niya ang mga lihim ng kanyang tunay na ina at ama. Sila pala ang dahilan ng pagdurusa niya, at sila pala dahilan kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman ngayon, lalong-lalo na ang kanyang mami na si Moira, dahil siya palang punot dulo kung bakit namatay si Dax maging ang kanyang baby. Kung kaya't naisipan ni Zoe na lisanin na nga ang kanyang ina, iwanan na nga ito ng tuluyan. Sa tingin niya ay hindi na nga niya kailangan ng kanyang ina, lalong-lalo na sa kanyang natuklasan ay wala ngang magandang naidudulot ito sa kanya, lalong-lalo lamang siya na napapariwara. Sa pag-alis nga ni Zoe ay malungkot na malungkot itong si Moira. Ang kanyang pinapangarap at pinapantasyang buhay ay nawala na nga ng saysay. Nabalot na lamang siya ng mga lihim na ayaw niyang mailantad, lalong-lalo na siya ang dahilan ng mga krimen na nagaganap sa mga tanyag. At game over na nga ang simulan nito dahil ngayon itong si Zoe ay bumabalik sa kanya na si Doc RJ. Dito ay tinawagan niya ito at nagmamakaawa na patawarin siya sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Agad naman sinabi ni Doc RJ na mapapatawad lamang siya sa oras na sabihin niya ang kinaroroonan at ituro nga nitong si Zoe kung saan nga naglulungga ang kanyang inang si Moira, dahil nararapat na at oras na napagbayaran ni Moira ang lahat ng mga kasalanan na ginawa niya sa kanilang mga tanyag. Napag-isip-isip nga ni Zoe na ito na nga ang tamang panahon na pagsisihan na nga ni Moira ang lahat-lahat ng mga ginawa niyang kasalanan, lalong-lalo na sa kanyang minamahal na si Dax at sa kanyang anak na pinatay nga nitong si Moira. Oras na magbayad siya sa kanyang mga utang. Si Zoe ay hindi ng dalawang isip na ituro ang kanyang ina, kung kaya't napuntahan agad nitong si Doc RJ at nitong si Annalyn ang kinaroroonan nitong si Moira. Sinabi ni Nuishi na oras na napagbabayaran ni Moira ang kanyang mga kasalanan at hindi na siya makakatakas pa. May mga pulis na nakapalibot sa paligid nitong si Moira, kung kaya't kulungan na nga ang kanyang bagsak at oras na magbabayad ng mga utang itong si Moira. Sa kabilang banda, natuklasan naman nitong si Doc Carlos ang katotohanan sa likod ng muntikan na nga niyang pagkamatay nung siya ay nakoma. Isinalaysay kasi ni Olga ang katotohanan na nung nakoma pa siya, si Moira ay nagtangka na patayin siya. Tinurukan siya ng insulin. Mabuti na lamang at na-rescue pa nga siya. Kung hindi ay tuluyan nga siyang namatay. Kaya naman galit na galit itong si Doc Carlos. Agad niyang hinanap ang bruhang itong si Moira. At dito ngay kanyang makikita kung saan kausap na nga itong si Doc RJ at mayroong pulis na kasama. Makukulong nga itong si Moira. Ngunit gusto ni Doc Carlos na siya na nga ang tsuchugi dito kay Moira. Babarilin nga niya ito. Kasi ni Doc Carlos, kung mabubuhay pa si Moira o kung nandoon lang siya sa kulungan, maaari pa din siyang makagawa ng paraan at makatakas. Sa pagkakataong mamatay na itong si Moira ay matatapos na rin ang paghihirap nitong si Zoe, dahil alam niya na maging ang kanyang anak na si Zoe ay nadadamay sa katarantaduhan ng kanyang ina. Kaya't kung tatapusin niya at kung maniningil siya ng utang ay tiyak tapos na ang paghihirap ng mga tanyag, maging ang kanyang anak na si Zoe ay maging malaya na sa impluwensya nga nitong si Moira. Akma na nga sana napapasok si Moira sa police car. Habang siya ay nakatalikod ay tamang-tama naman nakatsyempo itong si Doc Carlos at siya ay binaril sa kanyang dibdib na tuluyan niya ang ikinamatay. Dito nga ay nagtatapos ang buhay nitong si Moira.